Tinanong ng prinsesa si Cain, hindi ba mahirap para sa iyo ang pagharap sa tinatawag nilang Absolute One? Sumagot si Cain, hindi ko pa masasabi hanggat hindi ko pa sila nakakaharap, pero tingin ko, hindi ako matatalo. Kung makakaharap ko man sila ngayon, mataas ang tsansa na makaligtas ako. Naalala niya ang liham ng kanyang lolo, nakita ko na ang mga mangyayari Cain. Mamamatay ka sa kamay ng atla. Kung totoo man ang sulat na iyon ng kanyang lolo. Biglang naalala ni Cain, oh, siya, nakalimutan ko palang ibalik ito sa iyo. Nagtaka ang prinsesa, ha, anong ibabalik mo? Sabi ni Cain, itong sensory enhancement charm na ibinigay mo sa akin noong nakaraan. Lalong nagtaka ang prinsesa, bakit nasa iyo pa rin ito? Sumagot si Cain, actually, hindi naman ito na-activate. Nagulat ang prinsesa, ano, baka kaya ganun, hindi kaya may issue ang charm na ito. Sabi ni Cain, hindi ko rin sigurado. Siguro nga, kasi wala akong mana, pero hindi na natin kailangang pag-usapan pa yan. Anyway, noong mga oras na yun, hindi gumagana ang mga pandama ko. Masyado lang akong nag-relay sa tunog para matuntan ang mga kalaban at iba pang bagay. Biglang nahiya ang prinsesa, akala niya kasi ay nag-e-enjoy si Cain sa pagpaslang. Kaya naman, humingi siya ng tawad sa binata. Ngunit sabi naman ni Cain, ayos lang. Nangyayari talaga ang mga ganyang bagay. Pagkatapos, sinabi ni Cain, masyado ng gabi. Magpahinga na tayo. Maaga pa tayong aalis bukas. Samantala, sa Atla Base, lumabas na ang ulat tungkol sa pagkawasak ng kanilang central headquarters. Si Heisei, the Holy Sword Mage, patay na. Nakita na rin ang bangkay ni Rank 8 Thunder Emperor Van sa Central HQ hallway. Nagpadala ang Atla ng 4 na mid-level executives upang imbestigahan ang mga nangyaring pag-atake sa base, ngunit nawala ang kanilang contact. Kinalaunan, nakumpirma na silang lahat ay patay na. Iisa lang ang may kagagawan nito, at siya rin ang pumatay kay Thunder Emperor Van. Sinek ng isang lalaki ang computer at binasa ang ulat. Ayon sa sumulat ng report, malinaw na hindi ito isang aksidente. Dahil dito, nag-request siya na mag-deploy ng high-level executives. Biglang may nagsalita mula sa anino, si Cain. Talaga bang mag-isa lang silang dumating? Ibig sabihin yan, kailangan silang harapin, hindi ba? Mabilis niyang inatake ang lalaki mula sa likod, at nagsimulang umulan ng dugo. Samantala, sa isang mapunong lugar, isang lalaki ang nagbabasa ng ulat gamit ang kanyang computer device. Ang mga executive ng Atla, nalipol ng walang kalaban-laban. Kung ganoon kalakas ang kakayahan nila, kailangan ko itong makita. Ilang araw ang lumipas sa Central Port Shore. Sabi ni Cain, ang mga natitirang executives ay paparating dito sa port. Kailangan natin silang hintayin. Sumagot ang prinsesa, nakikita ko sila gamit lang ang aking mga mata, pero paano kung nakadisguise sila? Hindi natin sila makikilala. Sumagot si Cain, malalaman ko pag nakita ko, dahil sa sacred ring. Nagtanong ang prinsesa, ang singsing mo bang yan ay nakakadetekta rin ng mana ng isang tao? Sagot ni Cain, hindi ganoon. Biglang naputol ang kanilang pag-uusap. May naramdaman si Cain, isang aura na maliwanag tulad ng araw. Nakita ko na ito dati, sabi niya. Nakita niya ang Sword God at si Liu Xiaoho. Ngunit, ano ang dahilan upang maglabas sila ng ganoong liwanag? Kasama nila ang isa pang lalaki, isang may napakalaking, maruming kadiliman na hindi pa niya kailanman nakita. Bakit may isang napakasamang puwersa kasama ang Sword God? Biglang may nakaramdam ng kanyang presensya. Sa isang iglap, isang matanda ang lumundag at sa bilis ng kidlat ay nasa likuran na ni Cain. Akala ko may isang assassin na sasalubong sa amin ngayong hating gabi, wika nito. Nagulat si Cain. Sinabi pa ng matanda, halos isang buwan na rin ang lumipas mula nang huli tayong magkita, misteryosong bata. Naalala ni Cain, ikaw ang nanunood sa akin noon sa Tianhualu, tama ba? Sumagot ang matanda, iyan lang ba ang alam mo tungkol sa akin? Kung dumaan ka sa ika-4 na kontinente, imposibleng hindi mo ako kilala. Ano ang binabalak mo? Wala nang kaina-hinalang tao sa paligid. Tinanong ng matanda, kung hindi ka miyembro ng Atla, bakit mo kami minamatsyagan? Sumagot si Cain, hindi mo kailangang mag-alala, Sword God. Ha! Sagot ng Sword God, wala akong balak na masama.
May inaabangan lang din kaming mga tao, at sa hindi inaasahan, ikaw ang napansin ko, sagot ni Kane. Biglang dumating ang isang babaeng alalay ng matanda at agad na sinabi, sinungaling. 3 metro ang layo mula sa daungan, at bigla mo na lang kaming napansin. Hindi ka panipaniwala. Ang babaeng ito ay si Liu Shaorin, ang cherished disciple ng Sword God at kilala rin bilang reverence for martial ideals. Ang Miko na nakakakita ng kapalaran. Liwanag ng paghahanap ng katotohanan. Isa sa mga konstelasyong malalim na konektado sa akin. Sabi ni Lolo, siya ang babaeng nakatadhana upang bihaga ng aking puso. Biglang nagsalita si Shaorin, Master, hindi ako naniniwala sa mga sinasabi niya. Sigurado akong miyembro sila ng Atla. May biglang nagsalita, Teka, Shaorin, anong ginagawa mo? Siya si Shikshong. Late ka na, sagot ni Shaorin. Napansin agad ni Kane. Ang taong ito, walang bakas ng mahika ni Jeffrey sa pagbabagong anyo ng katawan. Pero kung iyan ang tunay niyang anyo, bakit hindi ito napansin ng Sword God? Paano na itago ang ganoong kasamaan sa antas na iyon? Atat ka ba? Hayaan mo munang ipaliwanag ko, sabi ni Shikshong kay Shaorin. Patuloy pa ring nag-iisip si Kane habang nakatitig sa kanilang dalawa. Isa ba itong kakayahan na hindi ko alam? Kung mayroon siyang sapat na lakas para hindi maramdaman ng Sword God. Well, natural lang na hindi ito maunawaan. Mawawala na ba ang iyong mga alinlangan? Sabay inilabas ni Kane ang isang badge na may simbolo ng kaharian ng kanyang lolo. Ang pangalan ko ay Kane von Euclid, apo ni Reinhardt von Euclid at ang first prince ng Euclid Kingdom sa First Continent. Nagulat ang lahat, Prinsipe, Kane, matalim na tinitigan ng Sword God ang emblem, at napatunayan niyang totoo ito. Tinanong niya si Kane, ikaw ba talaga ang apo ni Reinhardt? Sumagot si Kane, oo, at ibinigay ito sa akin ng aking lolo mismo. Lalong nagulat ang Sword God. Mingot box yan. Tumawa ang matanda at sinabing, mukhang nagkamali ako ng pagkaunawa. Ang apo ni Reinhardt ay hindi basta-basta gagawa ng isang asasinasyon. Ngumiti si Kane. Malugod akong natutuwa na malinaw na ang lahat. Humingi ng tawad si Shikshong kay Kane, at si Shaorin naman ay nagtataka pa rin. Habang nagsasalita si Shikshong at sinabing ikinagagalak niyang makilala si Kane, biglang hindi niya natapos ang kanyang sasabihin. Sa isang iglap, tinagpas ni Kane ang ulo niya. Nabigla ang Sword God at si Shaorin. Sabay nilang sinigaw ang pangalan ni Shikshong. Habang ang prinsesa naman, halos mapasigaw rin. Kane. Galit na galit si Shaorin at tinanong si Kane, anong ginagawa mo? Sabay umatake. Nasalag ito ni Kane at sinabing, kumalma ka at pakinggan mo muna ako. Ngunit hindi nakikinig si Shaorin at tuloy-tuloy ang pag-atake. Tumahimik ka, sigaw niya. Habang muling sumusugod si Shaorin, biglang sinabi ni Kane. Ang taong yan ay hindi na si Shikshong. Siya ang boss ng Atla, ang tinatawag nilang Id Absolute. Sa isang iglap, hinarang ng Sword God ang kanyang disipulo upang pahintuan ito. Kung may papatay kay Kane, ako yun. Umatras kayong lahat, mariing sabi niya. Nagulat si Shaorin. Master, galit na sagot ng Sword God, Shaorin, huwag mo akong pilitin na ulitin ang sinabi ko. Biglang bumalot ang matinding killing intent mula sa Sword God. Parehong kinilabutan sina Shaorin at Kane at walang nagawa kundi sumunod. Tahimik ang paligid nang nagsalita ang matanda. Kane, pwede ba akong magtanong? Tumingin si Kane sa kanya. Wala akong nakitang kahit anong palatandaan o kakaiba sa katawan ni Shikshong. Ano ang patunay mo na ang disipulo ko ay isang Atla boss? Napalunok si Kane. Hindi ko mapaliwanag. Naningkit ang mga mata ng matanda. Hindi mo mapaliwanag. Lumalim ang tono ng kanyang boses. Ibig sabihin, pinatay mo siya nang walang ebidensya. Nagpakawala siya ng isang nakakabinging buntong hininga. Tingin ko, hindi napalaki ng maayos ni Reinhardt ang kanyang apo. Biglang umatake ang Sword God kay Kane. Humingi ka ng tawad kay Shikshong sa kabilang buhay. Sa isip ng prinsesa, hindi ito hihinto. Mamamatay si Kane. Biglang may hindi maipaliwanag na kuryente ang naramdaman ni Kane papunta sa kanyang puso. Teka lang, bumalik ang mana ko. Kaunti lang, pero nakikita ko. Sa isang iglap, nasalag ni Kane ang espada ng Sword God. Napanganga si Shaorin sa gulat. Nasalag mo ang espada ni Master.
Samantala, nagningning ang mata ng prinsesa habang pinagmamasdan ang eksena. Ang nakakakilabot na aura, tiyak na ito, parehas ng nakita ko sa gubat, bulong niya sa sarili. Muling umatake ang matanda at tumawa ng malakas. Napahinto mo ang atake ko, hindi ka nga basta-bastang bata. Kung ganoon, bago niya maituloy ang pagsugod, biglang may nagsalita sa likuran. Iwan na lang natin ito dito, Master. Sa isang iglap, putol na ang kamay ng Sword God. Nanlaki ang mga mata ni Cain. At sa kanyang paningin, ang pugot na ulo ng bangkay ni Shikshong biglang tumayo. Mula sa bibig nitong nakahiwalay sa katawan, lumabas ang isang nakakakilabot na tinig. Cain von Euclid, sa akin ang ulo mo. Flashback. Naalala ni Cain ang babala ng kanyang lolo. Cain, sa gitnang kontinente, may isang malaking organisasyon ng krimen na tinatawag na Atla na naghahari. At tungkol sa pinuno ng Atla, ang pinakamakapangyarihan, walang sino man ang may alam tungkol sa kanya. Ni ang kanyang kakayahan o ang tunay na layunin ng Atla ay walang nakakaalam. Kahit ikaw, lolo, hindi mo rin ba alam ang tungkol sa kanya? Ang Absolute One ay hindi bahagi ng iyong hinaharap, ngunit ang iyong mga aksyon ay binago ang iyong kapalaran. Malamang na nagdulot ito ng hindi may iwasang kaguluhan. Kaya't dapat kang maging maingat, maaaring taglay niya ang mga kakayahang hindi mo pa alam. Kasalukuyan, nakatayo ang katawan ni Shikshong kahit wala na itong ulo. Habang gulat na gulat si Sword God at Shaolin, si Cain naman ay nagsimulang mag-focus. Salamat sa payo mo, lolo, napagtanto ko na ang lalaking iyon ay ang Absolute One. Tinago niya ang presensya gamit ang kapangyarihang hindi ko alam, pero hindi ko inaasahan na may kakayahan rin siyang immortalidad. Nagtanong si Shaolin sa kanyang master. Master, nasa ilalim ba tayo ng isang spell? Ngunit hindi sumagot ang matanda. Sa halip, tahimik siyang nakatingin sa pugot na ulo. Hanggang sa nagsalita siya, puno ng pagdududa. Ay, ikaw ba talaga? Hindi ikaw si Saiyan, tama ba? Sumagot ang pugot na ulo, ang tinig nito ay nanginginig ngunit may halong pang-aasar. Master, ako ito. Ako ang tinatawag ninyong Saiyan, ang inyong masipag na disipulo na nagsanay sa loob ng maraming taon. Kahit noong naging sakam ako sa pagsasanay at nagtamo ng malulubhang sugat. 8 taon na ang nakalipas, noong unang beses na naiihi sa kama si Shaolin. O 11 taon na ang nakalipas, nang kinupkup mo ako habang naghihingalo ako sa tabi ng kalsada, ako yun. Sa isang iglap, unti-unting nabuo ang kanyang mukha. At sa harapan nila, isang bagong ulo ang lumitaw, may pulang buhok at nakangising parang demonyo. Muling nagsalita si Shikshong, ngunit sa boses na puno ng pangungutya. Ang anyong nakita mo noon, isa lamang huwad na anyong na inihanda ko para sa araw na papatayin kita. Napakuyom ng kamao si Sword God. Tama, Saiyan, so totoo ngang ikaw ito. Sa sobrang galit, agad siyang sumugod ng buong puwersa. Ngunit bago siya umatake, nagsalita muna siya kay Cain. Cain, tama ka nga. Bagamat putol na ang isang kamay ng matanda, ramdam pa rin ang nakamamatay niyang presensya. Ngumiti si Shikshong. Ang talas ng pakiramdam mo, tanda. Kung sana'y naihayag ng matalas mong intuition ang tunay kong pagkakakilanlan ng mas maaga. Ngunit kahit ang aking pananaw ay hindi matukoy ang misteryosong kapangyarihang ito. Sa isang iglap, napansin ni Sword God ang isang bagay. Sa pagkawala ng isang braso, hindi ko na siya matatalo. Lumingon siya kay Cain, at sumigaw. Cain, umalis ka na sa lugar na ito gamit ang buo mong lakas. Bibigyan kita ng oras para makatakas. Sige. Sagot ni Cain, agad na tumalima. Ngunit si Shaolin, may pag-aalalang sumigaw, Master. Nagpatuloy ang laban, ngunit bago tuluyang mawala sa paningin, nagsalita ang matanda. Shaoman, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang ating paaralan, at ang ika-4 na kontinente. Napaiyak si Shaolin ngunit matatag na sumagot, naiintindihan ko, Master. Sa di kalayuan, bumalot ang malamig na presensya ni Shikshong. Ang pagtakbo ay hindi kayo maliligtas. Sigaw ng Absolute One, nasa loob pa rin kayo ng aking kamay. Ngunit sagot ng Sword God, ang kalaban mo ay ako. Sa isang iglap, nagsagupaan muli ang dalawa. Ang lumaban sa akin ng patas gamit lang ang iyong kaliwang braso, tunay ngang ikaw ang aking master. Tahimik. Sagot ng Sword God, hindi nagpatinag. Sa isang mabilis na galaw, nasaksak niya si Shikshong sa dibdib.
Napaatras ito, napaluhod, at bahagyang natawa. Gaya ng inaasahan mula sa Sword God. Ngunit habang pinagmamasdan ng matanda ang katawan ng kanyang dating disipulo, may isang tanong na bumabagabag sa kanya. Kahit tinarget ko na ang puso, hindi pa rin siya patay. Totoo bang immortal siya? Biglang lumutang ang katawan ni Shikshong, tila walang sugat. Nagningning ang kanyang pulang buhok, at isang hindi pangkaraniwang enerhiya ang bumalot sa kanyang katawan. Mukhang kahit ang kasanayan sa espada lamang ay hindi sapat upang talunin siya, bulong ni Sword God. Ngunit ngumisi ang Absolute One. Pero kaya mo bang salagin ito? Sa itaas, isang nagliliyab na bulalakaw ang bumabagsak mula sa langit, direkta sa Sword God. Habang tumatakas, biglang natigilan si Cain. Nanlaki ang kanyang mga mata. Yan ang 70 taon na ang nakalipas. Nagkaroon din ng panahon na ako ay naging isang disipulo. Ang tunay na malakas na tao ay hindi pumapatay gamit ang martial arts, pumapatay sila gamit ang mga babae, lason, at kapabayaan. Kaya huwag kailanman magpakampante. Napakaabala niyang kalaban, sa wakas, natanggal na. Ngunit sa kanyang isip, may bumabagabag sa kanya. Sa pamamagitan ng mga kamay ng aking guro, muntik na akong mamatay ng di mabilang na beses, ngunit may natutunan akong isang bagay. Huwag kailanman magpakampante. Tumindig siya ng matuwid, sa kabila ng sugat sa kanyang katawan. At kung magkakaroon man ako ng sarili kong mga disipulo, pananagutan ko sila hanggang sa huli. Tumangala siya kay Shaorin. Shaoman, tandaan mong mabuti ang espada na aking pakakawalan ngayon, wika niya, ang tinig ay puno ng bigat. Ito ang pinakahuling regalo ko sa iyo. Habang pinagmamasdan ni Shaorin sa malayo ang kanyang master, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Master, bulong niya, habang nanginginig. Sa isang iglap, sumugod ang Sword God ng buong lakas. Sa isang mabilis na hiwa, nahati ang Absolute One sa dalawa. Kasabay nito, naglaho rin ang bulalakaw sa langit. Napasinghap si Shaorin sa tuwa. Nanalo tayo, ngunit hinatak siya ni Cain. Magmadali tayo, umalis na tayo rito. Habang tumatakbo, muling nagtanong si Shaorin, saan tayo pupunta? Seryosong sumagot si Cain, ang lalaking yun, hindi papatay. Nawala lang ang kanyang presensya. Habang nakatayo ang Sword God, pilit niyang hinahanap ang presensya ng kanyang kalaban. Nasaan siya? Sa isang iglap, biglang lumitaw si Shikshong sa kanyang likuran. Para sa isang taong may isang kamay na lang ang natitira, napakalakas ng atake mong iyon, Master. Ngunit ngayon, may hawak siyang dalawang bagay. Isang bowl ang apoy, at isang itim na espada. Sinubukang salagin ng Sword God ang paparating na atake. Ngunit, walang bigat, walang impact, wala siyang naramdaman. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi ko nasalag, ngumisi si Absolute One. Sword God, aniya, may halong pangungot siya. Ang espada mo, hindi. Kayang salagin ito, tila hindi mo naiintindihan. Ito ay mahika na ginawa para sa isang kasiguraduhan. Sa isang iglap, itinama ni Shikshong ang bowl ang apoy sa tiyan ng matanda. Sa isang matinding pagsabog, napuno ng liwanag ang buong lugar. At sa huling sandali, naramdaman ng Sword God ang isang bagay. Hindi ito isang ordinaryong atake. Ito ay isang kapangyarihang ginawa upang siguraduhin na wala nang makakaligtas. Itinama ito sa tiyan ng matanda na parang Rasengan ni Naruto. Sobrang lakas ng impact, at pati ang buong lugar ay nasira. Wasak-wasak ang katawan ng Sword God, ngunit sa tingin ni Absolute One, humihinga pa ito. Pinalakas mo ba ang tibay ng iyong katawan habang tinatanggap ang aking atake? Tanong nito, huwag kang mag-alala, bibilisan ko na ito. Handa nang tapusin ni Absolute One ang Sword God nang biglang may espadang tumarak sa kanyang tagiliran. Napangiwi siya, hindi ko naramdaman ang pagdating mo, dahil sa pagtatago mo ng presensya gamit ang ganyang formation, Shaorin. Biglang dumating si Shaorin. Huwag mo akong tawagin sa pangalan ko, malamig niyang sagot. Ngumisi si Absolute One. Pati ang Prinsesa Xia Vilbisten, andito ka rin pala. Sa paligid, unti-unting nasunog ang lahat ng talisman. Ano ba naman yan? Kung tumakas na lang kayo, baka nabuhay pa kayo ng mas matagal, aniya. Matalim ang tingin ni Shaorin. Naniniwala ako kay Cain, kaya bumalik ako. Sa di kalayuan, mahigpit na hawak ni Cain ang isang elixir habang nag-aalinlangan.
Kung may isang paraan para maligtas ang Sword God at mapatay ang Absolute One, dapat ko bang sagalan ito? Sa isip ni Xiaorin, hindi niya mapigilan ang pag-aalala. Matatalo niya ba ang Absolute One? Habang binubunot ni Absolute One ang espadang nakabaon sa kanya, tinitigan niya si Kane at ngumiti ng may pagkaaliw. Hindi ko inaasahan na babalik kayo, aniya. Pagkatapos, tinawag niya ang bida. Kane von Euclid. Habang ginagamot ni Kane ang matanda, muling nagsalita si Absolute One. Ayaw mo bang malaman kung bakit kita hinahabol? Matalim ang titig ni Kane. Alam ko na, nagpatuloy siya, noong inilabas mo ang meteor kanina, pinaalala nito sa akin ang mga panaginip na hindi ko kailanman malilimutan. Lumapit si Kane kay Absolute One at bigla niya itong sinakal. Gusto mong maging ako, hindi ba? Ang tunog ng kanyang boses ay mabigat, puno ng katotohanan. Ang tunay na Absolute One. Sa mga panaginip kong hindi mabilang, tinatawag nila akong Mad Destroyer in One. Sa isa pang panaginip, ako naman ay isang solitary king. At sa iba pang panaginip, ako ang The Absolute One. Sa panaginip na iyon, nagpapaulan ako ng mga bulalakaw mula sa langit. Ginamit ko ang kapangyarihan ng kawalan. Bilang The Absolute One, ginamit ko ang kapangyarihan ng paglikha upang makamit ang lahat. Lumikha ako ng mga biological weapons na hindi pa umiiral. Inimbento ko ang konsepto ng immortalidad, ginawang imposibleng mamatay ako. At sa gayon, natapos na ito. Sa pamamagitan ng maladyos na kapangyarihan ng paglikha, dinala ko ang mundo sa bingit ng pagkawasak. Tinitigan niya si Absolute One. Ang kapangyarihang ginamit ko sa mga panaginip na iyon, lumipat sa lalaking ito. At ngayon, ang kapangyarihan ng Absolute One ay nananabik sa akin, parang hinahanap nito ang dating nagmamay-ari. Hinawi ni Shikshong ang kamay ni Kane at bahagyang napangisi. Nakakainis, aniya. Ang pagiging malapit sa iyo ay nagiging dahilan upang damaloy ang aking kapangyarihan papunta sa iyo. Mabilis siyang lumundag ng mataas, handa nang umatake. Bago ngumana ko ang lahat, bumuo siya ng isang formation sa kanyang kamay. Papatayin kita. Sa isang iglap, ginamit na ni Shikshong ang kanyang pinakamalakas na mahika. Quintuple Origin Creation Magic, paglikha ng buhay. Mula sa kanyang anino, lumabas ang dalawang halimaw, isang dambuhalang lobo at isang cobra, papunta kay Kane. Ngunit bago pa man makalapit ang mga ito, agad silang napuksan ni Kane sa isang iglap. Nakahawak siya sa kanyang espada, malamig ang kanyang titig. Ito na ba iyon? Hindi may pinta ang mukha ni Shikshong. Imposible, aniya. Napansin ni Kane na may kakaiba sa mga halimaw na kanyang pinatay, ang mga ito ay hindi natutunaw. Bigla siyang naging alerto, at agad na umatras. Ang mga halimaw na kanina'y nakadapa sa lupa, biglang dumami. Hindi sila namamatay kahit pinapatay ko na. Narinig niya ang halakhak ni Shikshong. Ang konseptong ibinigay ko sa kanila, aniya habang ngumunguya ng isang talisman, ay ang immortalidad at division. Kada masusugatan o mapapatay sila, dadami sila ng walang katapusan. Ang concept creation, ang huling yugto ng creation magic. Pinahihintulutan nitong lumikha ng ganap na bagong mga konsepto sa mundong ito, bulong ni Kane sa sarili. Napaisip siya, karaniwan, ang pagpatay sa pangunahing katawan ay sapat na. Pero ang kalaban ay immortal. Lumapit siya kay Xia, Prinsesa, kaya mo bang gumamit ng silang formation? Umiling si Xia. Hindi, sinunog niya lahat ng talisman ko gamit ang kanyang mahika. Pero kung meron akong sapat na oras. Bago pa siya matapos, sumagot si Kane. Naiintindihan ko, ako na ang bahala rito. Mag-focus na kayo sa pagtakas. Ang problema ngayon ay ang pagpigil sa mga shadow beast nang hindi sila damadami. Kapag nagpatuloy ang pagdami nila, malaking problema ito. Biglang napaatras si Kane ng isang shadow wolf ang sumunggab sa kanya at nakagat ang kanyang braso. Ano ito? Ramdam niya ang apat na puwersang bumubuo sa halimaw, Ati, Koro, Bajane, at Sora. Sisirain ko ang istruktura ng mga runes na bumubuhay sa kanila. Mabilis niyang inanalisa ang mahika at winasak ang isa sa mga halimaw. Naluso ito sa isang iglap. Naalala ko na, ito ang kapangyarihan ng Absolute One, ang creation na minsan ko nang ginamit. Habang pinapanood ni Absolute One si Kane, ngumisi ito. Kahit sa pamamagitan ng mga nilalang na nilikha ko, tumatagas ang aking kapangyarihan, pero wala itong binago. Tumingin siya kay Kane. Kane von Euclid,
huwag mong isipin na hindi ko alam ang iyong problema sa mana. Sumilay ang isang mapanuksong ngiti sa kanyang mukha. Sinasabi nila na kung matagal kang tumitig sa kailaliman, tititigan ka rin ito pabalik. Kung paano mo ako naiintindihan, alam ko rin ang iyong kalagayan, gaya ng likod ng aking kamay. Tumawa si Cain. Totoo, malubhang kulang ang aking mana. Ang creation at destruction na ginamit ko ay maaari ko lang gawin ng ilang beses pa. Pero kung makakayanan kong magtagal hanggang sa makabawi ang Sword God, may pagkakataon tayong manalo. Napangiti si Absolute One. Kung hinihintay mo si tandang Sword God, wala itong kwenta. Ginamit ko sa kanya ang isang konseptong mahika ng paglikha na sumasalamin sa kamatayan. Sa estadong iyon, patuloy siyang magpapalipat-lipat sa pagitan ng pagbabagong buhay at kamatayan, hanggang sa maubos ang kanyang mga potion, at tuluyan siyang mamatay. Napalunok si Cain. Imposibleng gamitin ang natitira kong mana upang baligtarin ang kamatayan ng Sword God. Ngunit, maaaring kaya kung baguhin ng bahagya ang konsepto, at i-activate ang isang elixir. Pero sa ngayon, ito muna ang uunahin ko. Biglang sumugod ang napakaraming shadow beasts kay Cain, akala mo mala solo level ang naalagad ni Sang Jin o, tila isang alon ng kadiliman. Ngunit bago pa siya matabyunan, isang figure ang lumitaw sa tabi niya at umatake sa mga halimaw. Xiaorin, anong ginagawa mo? Tanong ni Cain. Pinakita ni Xiaorin ang isang talisman na gawa ni Xia. Ang paghahanda rito ay kumpleto na. Kamusta naman ang sayo? Napangiti si Cain. Sige, magpapadala na ako ng signal. Humanda kayo. Tumango si Xiaorin. Aking bahala. Ang mga halimaw ay nagsama-sama, nagtitipon sa iisang puwersa, mukhang isang hukbo mula sa isang Shadow Monarch. Ngunit nakita ni Cain ang kanilang kahinaan. Ang kahinaan nila ay ang pagbukas na nalilikha kapag sila ay naghahati. Tinaas ni Cain ang kanyang espada. Isang makapangyarihang berdeng aura ang bumalot dito. Sa isang iglap, sumabog ang nakakasilaw na liwanag. Nawasak ang daan-daang halimaw sa isang atake. Princess Xia, ngayon na, sigaw ni Cain. Sumagot ang prinsesa. Ako na ang bahala. Mabilis niyang ina-activate ang silang magic, na agad na kumonekta sa mga talisman. Sa isang iglap, nakulong ang natitirang mga halimaw. Nagtagumpay sila. Salamat, Princess, bulong ni Cain habang muli siyang tumayo. Ngunit, ang laban ay hindi pa tapos. Habang naglalaban sina Xiaorin at Absolute One, isang bagay ang napansin ni Xiaorin, ang direksyon ng kalaban. Tina-target niya si Sword God. Hindi kita papatakasin, sigaw niya. Sa isang iglap, tumalon siya at naputol ni Xiaorin ang kanang braso ni Absolute One. Napangiwi ang kalaban, ngunit hindi siya huminto. Mula sa kanyang katawan, isang itim na aura ang sumabog at tumama kay Xiaorin. Napalipad siya sa ere at bumagsak sa lupa. Sinamantala ito ni Absolute One. Mabilis siyang sumugod papunta kay Sword God, na halos wala ng buhay. Tapos na ito, ngunit sa harapan niya, isang figure ang hamarang, si Cain von Euclid. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Napangisi si Absolute One at mabilis na hinawakan ang braso ni Cain. Matagal kong hinintay ang sandaling ito. Sa isang iglap, sinalaksan niya si Cain ng kanyang sandata. Naglabas siya ng malalim na buntong hininga, saka ngumiti. Ito na ang panalo ko, Cain von Euclid. Nagtataka si Absolute One, bakit hindi pa patay si Cain? Imbes na mamatay, tila inaabsorb lang nito ang kanyang kapangyarihan. Biglang nagbalik sa kanyang isipan ang isang alaala. 15 taon na ang nakalipas, noong araw na bigla kong nakamit ang kapangyarihan ng Absolute One. Napakunot ang kanyang noo, natural kong natutunan ang tungkol sa orihinal na may-ari ng kapangyarihang ito. Ang tunay na Absolute One, Cain von Euclid. Habang lumalabo ang kanyang paningin, naaninag niya ang isang imahe ng digmaan. Kung siya ay nanatiling buhay, ang kapangyarihang ito ay kalaunan babalik sa kanya. Upang pigilan siyang kunin ang kapangyarihan ng Absolute One mula sa akin, kailangan ko siyang patayin. Ginamit niya ang kanyang impluensya at pinalawak ang Atla, isang network ng impormasyon na sumasaklaw sa lahat ng kontinente, para matagpuan si Cain. Ginugol ko ang halos isang dekada para lang patayin ang taong ito, pero hindi ko pa rin siya matalo. Bumalik ang kanyang diwa sa kasalukuyan. Nasa harap pa rin niya si Cain, hindi pa patay. At ngayon, malinaw niyang nakikita ang nangyayari,
totoong hinihigop nito ang kanyang kapangyarihan. Napaatras si Shikshong habang nagsimulang kumabog ang kanyang dibdib. Kung hindi ako lalayo ngayon, mawawala ang lahat sa akin. Mabilis siyang nagcast ng isang spell, Quadruple Origin Creation Magic, Subspace Travel. Sa isang iglap, bumalot sa kanyang katawan ang napakaitim na enerhiya. Nakatakda na siyang tumakas, ngunit biglang, hindi kita maaaring hayaang makatakas ng ganoon kadali. Kasabay ng malamig na boses na iyon, isang matalim na liwanag ang lumipad sa ere. Sa isang kisap mata, naputol ang katawan ni Shikshong. Sa hangganan ng kamatayan, isang mapait na ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. Imposible, sa harapan niya, nakatayo ang isang matandang lalaking may hawak na espada. Ang Sword God, buhay pa rin. Nabigla si Shikshong. Paano niya ako hiniwa kahit nasa ibang espasyo na ang katawan ko? Kung totoo man ito, delikado. Kailangan ko nang umalis sa lalong madaling panahon. Pero bago pa siya makakilos, isang malamig na tinig ang umalangaw sa paligid. Ikaw, isang hanggal na magnanakaw, sakam sa aking kapangyarihan. Sa itaas, nakalutang ang isang figure. Si Cain von Euclid. Napatulala ang lahat, pati si Shikshong, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang anyong iyon, ito ang tunay na Absolute One. Muling nagsalita si Cain, ang tinig niya'y puno ng awtoridad. Ipapataw ko ang parusang nararapat sa iyong mga kasalanan. Kaya humanda ka. Itinuro niya ang kanyang hintuturo kay Shikshong. Isang mahiwagang apoy ang bumalot sa kanyang daliri. Nagcast si Cain ng isang spell. Creation of Heaven and Earth, Burning Hell. Sa isang iglap, napalibutan si Shikshong ng naglalagablab na apoy. Nanginginig si Shikshong habang nakatingin sa paligid. Lumikha siya ng buong mundo. Kalokohan. Walang paraan para maging posible iyon. Ngunit bago pa siya makapagtanong, biglang lumitaw si Cain sa kanyang harapan. Hindi mo kailanman mauunawaan, huwad, malamig na wika ni Cain. Hindi mo kayang hawakan kahit kalahati ng aking kapangyarihan. Napalunok si Shikshong, hindi niya namalayan kung paano o kailan pa lumapit si Cain. Sa isang iglap, dinaklot ni Cain ang kanyang mukha. Napasigaw si Shikshong. Hinihigop niya ang natitira kong lakas. Dahan-daang nanghina ang kanyang katawan. Napaluhod siya sa lupa, hinang-hina. At sa kanyang huling sandali, isang malakas na tawa ang lumabas mula sa kanyang bibig. Haha, kahit anong gawin ko, sa huli, ito pa rin ang aking kapalaran. Nakita niya ang anino ni Cain sa kanyang paningin. Cain von Euclid, pagsisihan mo ang muling pag-angkin sa kapalaran ng Absolute One, ang kapangyarihang minsan mo nang tinanggihan. Lagi kang magbibigki sa sumpa ng ganap na isa, huwag mong isiping tapos na ito. Sa kanyang huling hininga, unti-unting naging abo si Shikshong. Tahimik na pinagmasdan ni Cain ang abo ng kanyang kalaban. Walang kwentang huling salita, malamig niyang sabi. Ngunit bago pa siya makatalikod, isang malamig na boses ang biglang nagsalita. Huwag mo akong itaboy, ako ay ikaw. Napatingin si Cain sa lupa. Sa kanyang harapan, isang anino na hugis tao ang nakatingin sa kanya. Sa harap ni Cain, unti-unting nag-anyong tao ang anino, at ngayon, kamukha na niya ito. Tanging ang mahabang buhok lamang ang nag-iiba sa kanila. Malamig ang tingin ng nilalang habang inaabot ang kamay nito kay Cain. Cain von Euclid, hawakan mo ang aking kamay, at ang kapangyarihan ko ay magiging iyo. Napatitig si Cain. Ibig sabihin, ang power of creation ay magiging akin na. Bigla niyang naalala ang sinabi ng kanyang lolo noon. Ikaw mismo ang dapat humawak sa aking kapangyarihan. Walang babala, isang matalim na liwanag ang lumipad sa ere. Napugutan ng ulo ang anino, ngunit ang ulo nito'y patuloy na nagsalita. Hindi mo ba ako tinatanggap? Bakit ayaw mong tanggapin ang power of creation? Natahimik si Cain. Nanghiram lang ako ng kaunti sa kapangyarihan upang pabagsakin siya, pero hindi kita kailanman tatanggapin. Ang mga mata niya'y malamig, puno ng paninindigan. Mawala ka na, sumpa ng mundo. Huwag mong ipakita sa akin ang nakapangangilabot na kadilimang iyon. Sa isang iglap, naglaho ang anino. Lumabas si Cain mula sa nagliliyab na apoy. Unti-unting nawawala ang mga lagablab, na parang tinangay ng hangin. Sa labas ng wasak na battlefield, mabilis na lumapit sa kanya ang kanyang mga kasamahan, Princess Xia, ang Sword God, at si Xiaorin. Nang makalapit sila,
tinignan sila ni Cain at bumulong, tapos na, ang Absolute One, ay sa wakas. At bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap, bumagsak siya sa lupa. Sa sobrang pagod, tuluyan siyang nawalan ng malay. Sa mataas na kalangitan, may isang matandang lalaki ang tahimik na nakamasid sa kanya and kanyang lolo. Hindi ka nilamon ng kapangyarihan, bulong nito habang may bahagyang ngiti sa kanyang labi. Tila hindi ako nagkamali sa aking huling pagpili. Isang malamyos na boses ng babae ang narinig niya. Sa wakas, ngumiti ka rin. Nilinga ng matanda ang pinagmulan ng boses. Sa tabi niya, may isang babaeng may malaanghel na presensya. Ang iyong kaluluwa, at siya, pareho kayong may magagandang ngiti. Ngunguso ang matanda. Sabi ko sa'yo, gusto ko mapag-isa. Pero narito ka pa rin, pinagmamasdan ang ekspresyon ng aking kaluluwa. Ngumiti ang anghel na babae. May kulay na ngayon ang iyong kaluluwa. Wala nang dahilan para iwan kita mag-isa. Naranasan mo nang magluksa, maput, magalak, at magsisi. Pero, naging maayos naman ang lahat, hindi ba? Muling ibinaling ng matanda ang tingin sa ibaba. Oo, nalampasan na ni Cain ang kanyang unang pagsubok. Hindi ko na kailangang patayin siya gamit ang sarili kong kamay. Nagtaas ng kilay ang anghel. Saan ka pupunta? Sa isang lalaking puno ng lihim. Napatingin ang babae sa kanya. Ngumiti ang matanda at binigkas ang isang pangalan. Nephilim. Napalingon ang anghel. Tumango ang matanda at nagpatuloy, pagdating ni Cain sa langit, ipinagkakatiwala ko siya sa iyo. Isang mapanuksong ngiti ang lumitaw sa mukha ni Nephilim. Iwan mo na sa akin. Ibinunyag mo ang lahat sa akin upang ipagkatiwala si Cain sa aking pangangalaga, hindi ba? Tumango ang matanda. Sige, naniniwala ako sa iyo. Sa loob ng 3 araw, mahimbing na natulog si Cain dahil sa sobrang pagod. Sa pagdilat ng kanyang mga mata, agad siyang naguluhan. Nasaan ako? Umupo siya at hinawakan ang kanyang ulo. Nawalan ba ako ng malay, ulit? Napatingin siya sa lamesa sa kanyang tabi. Naroon ang lahat ng kanyang gamit, maingat na inayos. Napangiti siya ng bahagya. Sa tabi niya, biglang gumalaw ang mimic box, isang regalo mula sa kanyang lolo. May isang bagay ang nakatawag ng kanyang pansin. Isang sulat ang nakapatong sa ibabaw ng lamesa. Kumunot ang kanyang noo. Ano ito? Dahan-dahan niyang kinuha ang sobra at marahang binuksan. Sa katahimikan ng silid, dahan-dahang binuksan ni Cain ang sulat na iniwan ng kanyang lolo. Para sa apo kong si Cain von Euclid. Kung binabasa mo na ito, ibig sabihin nakaharap mo na ang Absolute One. May mga bagay akong dapat sabihin sa iyo. Iutos sa mimic na kunin ang T-331. Sa loob nito, iniwan ko ang mga salitang nais kong ipahatid sa iyo. Napaisip si Cain, ano ang T-331? Bago pa niya ito mapag-isipan ng mabuti, biglang bumukas ang pinto ng kanyang silid. Gising ka na pala, si Xiaorin iyon, may halong gulat at saya sa kanyang boses. Napatingin si Cain sa kanya at marahang tumango. Oo, kani-kanina lang. Lumapit si Xiaorin at sinuri ang kanyang mukha. Kamusta ang pakiramdam mo? Halos 3 araw kang walang malay. Saglit na natahimik si Cain. 3 araw agad ang lumipas. Pero sa halip na ipakita ang kanyang pagtataka, ngumiti lang siya. Ayos lang ako. Wala namang problema. Bago pa siya muling makapagsalita, isa pang boses ang sumunod. Sabi ko na nga ba, narinig ko ang boses mo. Gising ka na pala. Pumasok ang Sword God, kasunod si Princess Xia na nagmamadaling lumapit, halatang labis na nag-aalala. Napatingin si Cain sa kanilang lahat. So, andito rin pala kayo. Lumapit ang Sword God kay Cain, seryoso ang ekspresyon. Mukhang wala nang agarang problema sa ngayon, pero, Cain, magiging tapat ako sa iyo. Nasaksihan naming lahat ang nangyari. Nagpatuloy siya. Nagbago ang anyo mo, halos kapareho mo ang Absolute One. Hindi lang ang aura mo, kundi pati ang kapangyarihan. Ano ang koneksyon mo sa kanya? Napabuntong hininga si Cain. Saglit siyang nag-isip bago sumagot. Ang bagay na iyon, isa lamang side effect. Dahil sa pag-absorb ko ng mana ng Absolute One. Nagulat ang lahat. Ano? Na-absorb mo ang mana ng Absolute One. Tumango si Cain. Oo, parte ito ng kapangyarihan ko. Hindi ko mapaliwanag ng malinaw ang mga detalye, pero patay na ang Absolute One. Naglaho na rin ang kanyang kapangyarihan.
Wala na tayong dapat ipag-alala. Sandaling katahimikan ang bumalot sa silid. Maya-maya, tumawa ng mahina ang Sword God. Haha, sabagay. Alam kong may mga lihim kang nais panatilihin para sa iyong sarili. Hindi namin pipilitin na sabihin mo ang lahat. Respeto na rin namin iyon sa iyo. Ngunit may isang tao na hindi pa rin mapakali. Si Princess Xia, nakatulala habang nag-iisip. Ang mana ng Absolute One, bulong niya. Marahil ito ang dahilan kung bakit napakadilim ng kapalaran ni Cain, o baka hindi ko lang ito lubos na nauunawaan. Biglang nagsalita ang Sword God, binasag ang katahimikan. Siya nga pala, tinapos na namin ang natitirang puwersa ng Atla. Dagdag ni Princess Xia, nagkawatak-watik na rin ang mga spy nila sa buong kontinente. Ligtas na ngayon ang ikalawang kontinente. Napatingin si Cain sa kanila, nagulat. Ginawa ninyo yun, habang tulog ako. Marahan siyang yumuko. Maraming salamat. Ngumiti ang matanda at tumango. Kami dapat ang magpasalamat sa iyo, Cain von Euclid. Huli man, pero mula sa puso, nagpapasalamat kami. Hindi lang ako at si Xiaorin, kundi pati ang buong Fourth Continent, lahat kami ay naligtas dahil sa iyo. Lumapit si Xiaorin at marahang bamulong, ako rin, maraming salamat. Bahagya siyang yumuko, at patawarin mo ako sa mga nagawa ko sa iyo noon. Sa pagtrato ko sa iyo ng ganoon. Sabi ni Sword God, ang utang na to ay babayaran din namin pagdating ng araw. Sabi ni Cain, naintindihan ko, masyadong malalim na ang gabi. Halina't magpahinga na tayo, aniya. At sabay-sabay silang umalis sa kwarto ni Cain. Nang wala ng tao sa kwarto, kinausap ni Cain ang Mimic Box para ipagpatuloy ang ginagawa niya kanina. Mimic, kunin mo nga ang -35 takas para sa akin, at saka ang tablet device, please. Ano kaya itong gusto sabihin ni Lolo sa akin? Binuksan na ni Cain ang tablet device at tinignan ang impormasyon. Naglo-loading, 100%. Open data. Biglang nagbukas ito ng isang virtual space. Nakapasok si Cain sa virtual space nang marinig niyang may nagsalita. Welcome, Cain von Euclid. Sabi ni Cain, ano ito, virtual space? Biglang muli niyang narinig. Ngayon ipapakita namin ang recorded video mula sa dating may-ari. Nakita ni Cain ang Fourth World, nasa harap niya ang kanyang lolo na nakikipaglaban. Hindi rin nakaligtas ang mundong ito, sabi ng kalaban ng kanyang lolo. Ang kalaban ng kanyang lolo ay si Cain na ganap ng naging Absolute One. Sabi ng lolo ni Cain, hindi ko napigilan si Cain sa paggising bilang ang Absolute One, dahil siya ay kadugo ko at naniniwala ako na inosente si Cain. Ang pagkabigo kung patayin siya ay isang pagkakamali. Dito makikita na natalo ang kanyang lolo, ngunit ang huling sinabi nito ay, sa susunod, tatapusin ko na ang buhay mo. Biglang nalipat ang eksena sa 13th World. Makikita dito na si Cain ay tumatawa sa taas ng burol, kalaban pa rin ang kanyang lolo. Nakaluhod ang lolo ni Cain. Kahit patayin ko ang batang Cain, may isang Cain pa rin na lilito. Kahit ang pagkitol sa buhay ng isang batang musmos ay hindi napigilan ang pagkawasak, kailangan kong humanap ng paraan. Nalipat ulit ang eksena sa 41st World. Dito makikita na naglalakbay ang lolo ni Cain. Ilang paglalakbay na ba ang aking ginawa sa paghahanap ng katotohanan ng mundong ito? Pero sa wakas, natagpuan ko ang tatlong kapalarang malalim na konektado kay Cain. Ang liwanag na naghahangad ng katotohanan, ang pananampalatayang gumagalang sa sining ng pakikidigma, at ang pari na nakakakita ng kapalaran. Tanging ang tatlong ito lamang ang makakapigil kay Cain. Nalipat ulit ang eksena sa 70 World. Dito makikita na sinaksak ni Xia si Cain sa dibdib. Pinagyaman ko ang tatlong kapalaran at matagumpay kong napatay si Cain, at iilan lamang ang nakaligtas. Kung magpapatuloy ako, mahahanap ko ang sagot kung paano iligtas ang mundo. Nalipat muli ang eksena sa 99th World. Matapos mabuhay sa loob ng 9 na siklo, sa wakas ay naintindihan ko na kahit anong pamamaraan ang ginamit ko, muling babangon si Cain na may mas makapangyarihang lakas upang harapin kami. Parang ito ay itinakdang kapalaran. Kahit na ako'y nagpumilit ng husto o tahimik lamang na nanood. Laging nagtatapos ang mundo sa parehong araw, sa parehong oras. Wala nang kahit isang hibla ng pag-asa ang natitira. Wala bang kahulugan ang lahat ng aking pagsisikap? Ang mga pagkakataon ko ay, natitira na lang ang isa.
Lumipat muli ang eksena sa 100th World. Pagkalipas ng 9 na siklo, nakalikom ako ng di mabilang na karanasan at kaalaman. Ngayon, kailangan kong gamitin ang lahat ng natutunan ko at gawin ang pinakahuli kong desisyon. Ang pinaka-aksyong naiisip ko ngayon ay, patayin ang batang ito. Kahit na may iba pang Kane na mabubuhay ulit. Sino man sila, mas madali silang harapin kaysa kay Kane. Biglang umiyak ang bata, at napukaw ang puso ni Von Euclid. Walang pag-aalinlangan. Alam ko ng husto ang mga sakunang susunod. Dapat ko siyang patayin. Dito at ngayon, dapat ko siyang patayin, kasi kung hindi. Biglang ngumiti sa kanya ang batang Kane, napaka-inosente. 4 na taon na ang lumipas. Kane, ikaw ay magiging isang hindi pangkaraniwang kontrabida. Hindi lang sa First Continent, kundi sa Second, Third, at Fourth Continent din. Lahat yon ay mawawasak sa kamay mo. Nagtataka lang ang bata habang nakikinig sa kanyang lolo. Aking apo, Kane Von Euclid, kung ang kapalaran mo ay hindi maiiwasan, kung ganoon. Gagawin kitang napakalakas na walang tadhana ang makahahadlang sayo. At gagawin kitang isang taong hindi matitinag. Nag-notify ang virtual space na natapos na ang lahat ng videos na nakasave. Ang mga bidyong ito ay tungkol sa siyam na past life ng lolo ni Kane. Ang sarili na nakita ni Kane sa kanyang mga panaginip ay hindi isang posibleng hinaharap, kundi ang totoong siya. Kahit alam na ng lolo niya ang lahat, pinili pa rin itong hayaang mabuhay si Kane. Nag-notify ulit ang virtual space. Ang dating may-ari ay nag-iwan ng mensahe. Nais mo bang pakinggan? Sumagot si Kane. Sige. Biglang lumabas ang imahe ng lolo ni Kane. Kane, sinabi ko sa'yo na alam ko ang hinaharap dahil sa kapangyarihan kong makita ito. Pero ang totoo, napagdaanan ko na ang siyam na hinaharap mismo. Itinago ko ang katotohanang isa akong regressor bilang paghahanda sa pinakamalala. Kung nalaman mo ito at muli mong pinasan ang pasanin ng isang masamang kapalaran, ito ay haantong sa isang hindi na maibabalik na sakuna. Hanggang sa nakasigurado akong hindi ka malalamon ng tadhana, wala akong ibang pagpipilian kundi itago ito bilang isang sekreto. Ngayon, napagpasyahan kong ipagkatiwala ang lahat sa'yo. Kane, makinig kang mabuti. Tulad ng iyong nakita, ang pagkawasak ng mundo ay isa ng itinakdang tadhana. Kung nakatakas ka sa iyong masamang tadhana, may ibang hahalili sa iyong lugar upang magdala ng kapahamakan dito. Kaya, lumakas ka at magkaroon ng sapat na lakas upang talunin ang pangalawang Absolute One. Dahil ang pangalawang ikaw, ay tiyak na lilito. Kane, naniniwala ako sa iyo. Napakinggan na ang buong data, sabi ng notification ng virtual space. Dito na nagtatapos ang operasyon ng virtual space. Dito na napagtanto ni Kane. Isang pambihirang kontrabida, pagkawasak, at ang aking tadhana. Pumikit siya at nag-isip. Ako lang ba ang makakapigil sa pagkawasak ng mundo, ha? Habang nakatingin sa refleksyon niya sa bintana. Sumunod na araw, naglalakad si Kane papunta sa lamesa. Binati siya ni Princess Xia at ni Xiaorin. Magandang umaga. Habang paupo si Kane, tinanong niya. Ang aga niyo pero teka, hindi ko ata nakikita si Swordmaster. Sabi ni Xiaorin. May pinuntahan siya, may tinitingnan daw. Speaking of the devil, bumalik na ang Swordmaster at sinabi. Ang communication na nakablock ay ayos na. Nakakuha ako ng mensahe mula sa disipulo na nasa Fourth Continent. Tuwang tanong ni Xia, so, pwede na nating kontakan ang Second Continent din. Sagot naman ng Swordmaster. Posible, pero ang pakikipag-usap sa Beast King ay magiging mahirap. Nagtaka ang prinsesa at nagtanong. Bakit? May nangyari ba sa Second Continent? Biglang tumahimik ang lahat. Nagsimulang magsalita ang Sword God. Humanda kayo sa sasabihin ko. Isa sa mga disipulo ko ang nakarinig ng balita mula sa isang taga-Second Continent. Ang Second Continent, Sorakasia, at ang maharlikang pamilya ng Bistren, parehong bumagsak. Gulat na gulat ang prinsesa sa narinig niyang balita. May bahid ng pag-aalala ang kanyang mukha. Maraming salamat mga kazen. Abangan ang susunod na kabanata. Please like at i-share sa mga friends mo at ayain silang mag-subscribe kung nagustuhan mo ang ating kwento ngayon. Maraming salamat po.